Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Ann, ang bisdak na masipag gumala at masipag din magtrabaho, pero tinamad gumawa ng vlog. Charot lang, ganun po talaga. Hindi naman po sa walang time, kundi tinamad lang po talaga ako. Kasi ganito yan, explain ko muna, 1 minute lang. Kung ano yung naumpisahan kong gawin sa free time ko, yun na ang ginagawa ko hanggang sa makatulog ako. Halimbawa, pag naumpisahan kong humilata tapos wala nanonood ng TikTok, nanonood na lang talaga ako, hindi nga ako nakakapag-engage sa mga kapwa ko TikToker kasi gusto ko talagang manood lang talaga ako. Ganon yun. And then pag naumpisahan kong makipag-chismisan sa kapitbahay, as in, hanggang sa oras ng pagtulog, saka na ako uuwi dito sa room ko. Ganon din siya. So, okay, so that's all. So, for today's video ay pag-uusapan natin ang agencies. So, may ginawa na akong video about agencies. And then, paano mag-apply. Ito, pag-iisahin ko na kung ano yung mga dapat nyong gawin. Sa mga gustong mag-apply papuntang Poland or sa mga nag-a-apply papuntang Poland, ang pinakauna nyo po talagang gawin ay maghanap ng agency. Kasi ang agency po kasi yung magpo-process ng ating mga documents, ganon. So, sila po yung pero sa pagpasa naman po sa visa appearance, hindi po nila kontrolado yung consul doon. So, wala po silang kinalaman kung ma-refuse tayo or ma-approve. Basta yung sa documents, sila yung nag-aasikaso. And kailangan din po, based on my experience na nailagay ko na nga din po sa mga video ko, may placement fee yung pag-apply sa Poland. As in yung hindi sila kumikilos hanggat hindi muna money first. Money first, ganun talaga. Real talk po talaga yung kailangan yung maghanda ng maraming pera. So, ganito yan. Sa mga cross-country. By the way guys, cross-country din po ako galing sa Singapore. So, sa mga nasa Singapore dyan, pasensya na kung medyo, yung vlog ko medyo malabo na, medyo malinaw. Hindi ko lang po talaga i-edit to kasi nga tinatamad talaga akong mag-edit. Gusto ko lang sagutin yung mga tanong sa TikTok kasi nga bawal po kasi pag-usapan sa TikTok yung about sa recruitment. Hindi naman po talaga ako nagre-recruit kasi first of all, hindi po ako agent. Okay? Kaya hindi po ako sumasagutin po doon kasi bawal po yun na conversation sa TikTok yung about recruitment and about money conversation kasi it will lead to scams kasi po yun. So, ganun yun. So, dito ko sasabihin sa inyo. Ang pinakauna niyo pong gawin ay maghanap ng agency. And dapat may pera kayo. Pag may nahanap na po kayong agency, syempre magpunta kayo doon, magtanong kung paano yung proseso sa pag-a-apply nila papuntang Poland. Kasi nga po, paiba-iba naman every year, diba? Tapos yung about sa placement fee, ang alam ko this year, nagmahal siya. Cross-country Singapore, ang alam ko, 6,500 SGD na siya ngayon. That is, nung last year is 5,500 lang yun. And then, ang binabayaran namin sa Poland Embassy during visa appearance is 115. Pero ngayon talaga, parang 190 yata, I'm not really sure, pero parang gano'n na siya. And then sa Pinas naman is 9,000 pesos, na dati is 6,000 lang. So nagmahal talaga siya. And then, gusto ko rin sabihin sa inyo na about sa working permit. Recently, dito sa Poland, tumagal na po talaga yung process ng working permit, as in 3 months na po siya. So, yung mga nasa Asia pa, asahan nyo po na 5 months pataas saka kayo makakatanggap ng working permit siguro, or 4 months pataas. Ganun siya, nagbago po talaga. And then, isa pa yung may tanong din sa TikTok na may age limit din ba? Yes, meron po. 50 years old kapag cross-country, and then pag galing sa Philippines, 45 years old. May height limit ba ang pagiging factory worker? Guys, huwag kayong mag-alala. Kasi hindi ako katangkaran. Charot. Hindi naman talaga. Ano po ako, gusto niyo malaman yung height ko. 4'10" lang ako. Actually, ako yung pinakamaliit noon sa factory na pinapasukan ko. And then, buti na nga lang may mga dumating na Guatemala. Basta yun. Oo, mas maliit. Mayroon pang mas maliit sa akin. So, no worries kung maliit ka. Cute nga cute. And then, ano pa ba yung mga tanong doon? Okay lang po ba na walang experience? Okay lang po ba kapag walang experience
mag-apply factory worker. Yes po, yung mga kasamahan ko dito yung yung mga Pilipino, kadalasan sa kanila wala po silang experience sa factory. Ilan lang kaming may experience sa factory. Ako naman, sa Pilipinas ako. Excuse me, nung nasa Pilipinas po ako, factory po talaga yung work ko. Kaya siguro pumasa ako nung nag-re-appeal ako kasi nagpasa po ako ng mga certificate of employment. 3 yung pinasa ko noon na factory worker talaga ako. And factory worker po talaga ang sadya ko dito. Kasi nga nung na-refuse ako is number 10 sa refusal letter. Alam niyo yun. Alam niyo yun kung nag-apply kayo ng Poland. Ang number 10 is, ang sinasabi doon is, we have a doubt that you have another purpose of entering the territory of Poland. O, yun. And then, guys, sa mga nagtatanong pa din pala kung anong agency ang alam ko na nasa Pilipinas. Kasi hindi po ako agent sa agency na to, but itong mga lahat ng mga kasama ko dito, 14 kaming Filipino dito, yung mga 12, kasi yung isa galing Hong Kong yun eh. So, yung 12 na Filipino, kakarating lang nila nitong May 2024, April ata, or May. So, ang ano po nila, ang agency po nila ay hard-earned agency. I-search nyo lang siya sa Google na yun, makikita nyo na yung description ng agency na yun. Yung address, kasi hindi ko din po alam kung ano yung address nila. And huwag kayong magagalit sa akin kung hindi po talaga kayo sinasagot sa TikTok. And huwag po kayong magagalit sa akin kung dito ko kayo pinapapunta. Kasi nga, saka isa pa, hindi ko pinagkakakitaan yung pagmanood kayo dito. Hindi pa naman ako kumikita. Kasi pag kikita ako, dapat ma-monetize na yung channel ko. But actually guys, na-monetize na talaga yung channel ko noon. And then, na-demonetize lang siya. Kaya tinamad ako. Pero kasi nga, mahal ko yung TikTok ko. Kaya dito tayo mag-uusap-usap. Ano pa bang mga tanong ko na nandun sa TikTok? Ang alam ko, yung mga nanonood dito sa YouTube ko is yung galing din sa TikTok. Oh, hello guys! Hello guys! Gagawa ako ng maayos na vlog. Pero not now. Kasi nga medyo tinatamad ako. And ano pa ba? Sige nga, kung may mga tanong pa kayo, just comment below na lang. And then gagawan ko ng vlog na solo talaga. Kasi itong vlog ko na to is yung sinasagot ko lang yung mga katanungan sa TikTok. Pinag-isa ko lang po talaga. And then isa pa, pag nandito na kayo sa Poland guys, huwag kayong mag-alala kasi nga marami namang trabaho dito. Saka pagdating nyo dito, pagka may mga kakilala kayo na gusto nyong lumipat doon, pwede kayong lumipat doon, ganun. Pero huwag kayong magsasabi sa current na agency niyo. Basta, paswertihan lang talaga. Ang pagpupulan ay parang isang sugal. And then, pag na-refuse ka, hindi nila i-refund yung naibayad mo. So, dapat extra money mo yung pinang-apply mo. And then, mag-ingat po kayo sa mga scammers, sa mga consultant, kasi hindi po lahat ng consultant is real me. Hindi po, marami po kasi talagang mga yung mga consultant online lang sila, 'di ba? And then doon kayo magbabayad, and then what if mawala sila bigla? So sayang yung pera niyo. May mga nagme-message din sa akin na na-scam din daw sila. Ayun. And then wag po kayong magtatanong sa akin ng pinapacheck niyo sa akin yung mga company na na nasa working permit niyo ngayon, kasi wala po akong alam. wala po akong alam na sa mga masyadong sa mga company dito. Ang alam ko lang is yung napasukan ko lang, gano'n. Saka yung mga alisan ng ibang mga kasama ko, yun ang alam ko. Kasi may mga nagsasabi kasi sa TikTok ko na yung legit po ba yung ganito, ganyan. Oh my God, ano ba? Magre-research pa ba ako? And then, ayun, okay naman po dito sa Poland. Mababa ang sahod kaysa ibang part ng Europe. But yung cost of living is mababa din naman po kaysa ibang part ng Europe. So, fair enough lang naman po siya. So, ayun, sana nasagot ko yung mga may katanungan sa TikTok. Yung paano mag-apply, agency sa Pinas, yung cross-country to Singapore, meron na sa dati kong
vlog. Nandun yung mga agency, pati yung address. And then, about sa visa appearance, meron na rin naman akong video niyan. Doon na lang po kayo manood. Ayan, and kung how to apply, ano ang pinakauna nyong gawin. Basta yun na yung pinaka-tips ko sa inyo. Maghanap kayo ng agency, kilalanin nyo yung agency nyo, and dapat may pera po kayo. So, that's all for today. Thank you for watching. So, comment below na lang po kung ano yung mga katanungan nyo. Kung gusto nyong ikaklaro natin, ikaklaro po natin. Pagbibigyan ko na kayo ng time. Mula ngayon. Okay, so this is ang inyong vlogger na masipag gumala at masipag magtrabaho pero wala na munang gala for now kasi nga nandito na ako sa sulok ng Poland. So, hello, and that's all for today, guys. Thank you, and see you for my next vlog.